Magandang araw sa inyo mga kapugi. Gumawa nga pala ako dito ng tray mula sa tingting ng nyog para gawing patungan ng mga kaldero at takuri dito sa taas ng treehouse. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Bali, inalis ko na nga pala dito ang bao na tinakip natin dito sa ating tanim na sili mga kapugi. Bagong tanim lang kasi ito, tinakpan lang natin para hindi malanta sa sikat ng araw. Basa pa naman dito ang lupa, kaya hindi pa natin ito nadidiligan. Nilagyan ko na din ito ng puradan sa kada puno mga kapugi para hindi ito mabahaya ng mga langgam at iba pang mga insekto na sumisira sa ating mga tanim. Pagkatapos ay kumuha ako dito ng dahon ng niyog. Kukunin ko lang itong tingting ng mga kapugi dahil naisipan kong gumawa dito ng tray para gawing patungan ng mga kaldero at takuri. Kapag nagluluto kasi kami doon sa itaas ng treehouse ay lagi nagkakaroon ng uling itong ating ginagamit na lamisa at kumukuha pa ako ng dahon ng saging o dahon ng anahaw para pangsapin bago ipatong itong ating takuri o kaldero. Habang may ginagawa ako dito ay abala naman itong aking biyanan sa pag-alis ng mga damo dito sa tanim niyang pinya. Araw-araw na kami dito umakyat sa itaas ng bundok mga kapugi para mag-asikaso dito sa aming mga tanim. Pero sa ngayon ay maaga siya ditong bababa ng bundok at kumuha lang siya dito ng kahoy na panggatong. Sa kada grupo ay 8 ang inilagay ko dito mga kapugi at 7 lahat na grupo ang ating gagamitin dito. May dalang kahoy na putol ang gatong. Nagluluto siya doon sa bahay nila. Gagawa siya ng mantika mula sa nyug. Ito. Tapos yung pinakapuno ay nasa ilalim. Lagyan natin ng tali. Medyo mabusisi itong gawin mga kapugi. Nung unang kong gawa nito ay nabot ako ng mga ilang oras. Pero kapag nakapisado muna sa paggawa ay madali na lang itong gawin para hindi siya mabuwag. Ito na siya mga kapugi. Lagyan na natin lahat. Tapos na. Umulan ngayon dito mga kapugi kaya dito na lang muna tayo sa itaas ng treehouse. Bali, pantayin natin dito yung dulo mga kapugi. Sa totoo lang, ilang beses na akong gumawa ng ganito at hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin ako mga kapugi. Kailangan mo din kasing ingatan na hindi mababala itong mga tingting at kung nagkataon man ay babalik ka talaga sa umpisa. At kung gagawa tayo nito mga kapugi ay dapat sariwa pa itong gagamitin nating tingting ng nyog para madali lang itong mabebend at hindi kagad mababali. Medyo hindi nga pulido ang pagkakagawa ko dito dahil may ibang hindi tama ang pagkakalagay ko ng mga tingting, pero tinuloy ko na lang din dahil dito lang naman natin gagamitin sa itaas ng treehouse mga kapugi.
Pagkatapos ng gumawa dito ng mapapatungan ay nag-init na din ako dito ng tubig dahil umambon at malakas ang hangin dito mga kapugi. Kaya napakalamig dito sa taas ng bundok. Bumili kami ng sprayer para sa aming mga tanim dito sa taas ng bundok. Ito yung dati naming sprayer mga kapugi. Maliit lang kasi. Pero okay na rin to kung hindi naman malapad yung mga tanim mo. Okay sana to. Kaso medyo malapad yung tanim ng aking binan dito kaya bumili kami dito ng malaki. Sakto lang din. Hindi naman ganong kalakihan. Kasi hindi naman hektarya yung aming pag-sprayan ito eh. Baliktad. Baliktad? Ano yan? Wad. Bus. Ay, suga pa. 5 liter pa. Akala ko 4 liter lang. Mahaba din ang kanya. Bus niya. Saan yan? Okay. Meron din palang hawakan. Okay. May hawakan din pala. Akala ko wala eh. So, okay. I-testing na natin ito sa taniman dahil mag-spray ang akin din lang ngayon. Sarado yung dulo niya pa dahil. Pagbukasan. Paglagay ng tubig. Ganyan maglatanggal ng takip niya. May kanyan pa? Tingnan mo may salaan. Ayun o. Hindi mo salaan yan. Amo. Ayun sa... Oo, oo, yan, dito. Okay. yan ang sumisip-sip. Sip. Ito, mga gasket ito. Basket. Okay, may reserva. Nabawasan na yun yung gamit namin mga tubig. Kaya ito try lang naman namin kung maganda yung pagka-spray niya. Top. Oo, tama yun. Baliktad. Ano, ayos na? Baliktad ba? Yan. Tapos ilagay mo dito pa, ipasok mo ulo mo. Yan na. Okay. Ganyan pa, mahirapan ka niyan. Pag ganyan. Ipasok mo dito sa kabila mo sa balikat. Mahirapan ka ho. Isang karga nito. Isang lagit. Dalawang karga. O tatlong karga. Kaya kung
Dalawang mag masyado matapa. Diba 16 liter yung kuhan, yung pinakamalaki? Ibig sabihin, sa isang liter, sa 16 liter, isang lanit, di ba? Dalawang timpla yun. Sa 16 liter. Matapang, oo. Tapang. Matapang. Sobrang nasa kalahati. Pero ubos na yung inisprayan. Tipid pa, no? Tipid pa. Kaya puno yung walang sayang. Hindi nagkikinabang yung damo. Ang tanim ng ugat ng pakwel, yun ang nagkikinabang. Meron pa puno. Ito lang ang stag para matipid sa tubig. Yan yung resulta mga kapugi. Nag-ulan. Kaka-spray lang namin. Bukas mga kapugi, ayusin na namin itong ilalim ng treehouse natin. Kukuha na kami ng kawayan bukas tsaka kahoy. Panit pa kasi ang panahon ngayon. Madulas yung lupa. Mahirap maglakad dito. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.